Yo, what's up mga Lutz? Kung saan na naman tayo napadpad mga Lodi. Anyway, nandito tayo sa may Malls Magsaysay Maritime Academy. Dito yan sa may Dasmariñas, Cavite. And sinamahan ko yung aking pamangkin para mag-take ng exam dito sa school na to. And bali nga pala itong building na to, akalain mo na ordinary lang na building. Pero sa labas neto, itsurang malaking barko mga idol. Kaya tara, let's go dahil gagay tayo ng ibang student dito. Alright? So dito, maladaanan namin ng isang engine ng barko. Yes. So maliit pa po ito compared dun sa mga engine ng barko na mas malalaki pa po mga idol. And yung mga student dito talagang matututo kaagad dahil actual nilang pag-aaralan na yung mga engine dito, lalo na yung marine engineering. So sa ibang school kasi mga idol, by the books lang po at wala silang actual knowledge step by step to handle the situation of troubleshooting na ginagawa o pinag-aaralan tulad neto sa school na to na talagang actual mong matututunan na akala mo nasa totoong barko ka talaga. So ito ang kagandahan dito sa Marine Engineering sa may Mall Magsaysay. So proceed na tayo dun sa may Ship Handling Simulator 1. Let's go! Transportation, and meron naman pong basic knowledge o basic engineering sa mga marine transportation para magkaroon naman sila sa engineering na idea. So dito, ang ginawa po sa amin, ang instructor namin, pinakyat kami dito and then pinacheck sa amin yung steering system ng barko. Since ang mag-aayos pa rin po ng steering wheel o steering system ng barko is yung engineering pa rin po. Since hydraulic system po. So ginawa sa amin ng prof namin, pinakyat kami dito, pinagtimon kami. Pero syempre kami sa marine engineering, hindi namin alam yung mga law na nangyayari. So ginawa namin para lang kami batang naglaro, basta kami laro lang kami ng laro, nagtitimon kami na hindi namin alam kung ano yung law. And then kinausap kami ng prof namin, tinanong kami, madali lang na, tinanda lang sa amin ng prof. Sabi namin, yes sir, madali lang. Pero sabi sa amin ng prof, mahirap yan pag meron ng sinusunod. Kasi hindi ka pwedeng kumanan bigla-bigla at hindi ka pwedeng kumaliwa bigla-bigla. So at least kahit pa paano nagkaroon kami ng idea. Ano ba yung hirap na ginagawa ng transportation? And also, nagkaroon din ng idea yung mga marine transportation sa ginagawa natin. Kasi nagkaroon naman ng time na nag-dismantle sila ng diesel engine generator sa baba para naman makita nila ano bang ginagawa ng marine engineering. If wala na po tayong question, pwede na po tayo. Para po doon sa ginawa nilang practical exercise. So, dito po para tayong director, you can set the rough weather, sandstorm, fog. So, yung night setup din or kung gabi. Tapos, ang gagamitin lang natin communication device is through lights, sounds, or rather Morse. So, tinuturo din po sa kanila yun. So, may specific na simulator para doon to focus on that area and then afterwards, dito po sa may mismo condition bridge after. So, same goes with the radar. Meron pong specific na subject for that. May specific na equipment and simulator and lab for that. Same goes with the ECDIS. Tapos lahat ng yun at the foundations nila and all of the fundamentals and basic skill set kapag natutunan po nila as they go along through first year, second year, third year, more of management role na po yung ginagawa nila. Although pagdating nila sa barko, hindi pa naman po talaga sila kapitan, so they will run pro classes. So yun lang po, pwede na po kayo mag-interview. Alright, so dito naman tayo ngayon sa baba. Let's go! So, dito po, yan. Sabi ni Ma'am, medyo madami daw, medyo nakakahilo. Totoo po, sa una nakakahilo, pero pag katagalan, may intindihan yan din yan ng mga applicants or cadets na papasok dito. So, para lang magkaroon tayo idea, touchscreen po siya. So, pwede natin siyang hawakan. Pwede natin siyang pindutin. And dito po, na-ooperate namin siya. For example, magbigay tayo ng specific na machinery, purifier. So dito for example, kailangan namin gawin yung purifier. So dito na-ooperate namin siya. And main engine, also the main engine. And also makikita rin natin dito, ano bang purpose nito? So ang main purpose ng engine room simulator is not just para sa pag o-operate ng isang bagay, but rather sa system kung saan ba yung piping diagram niya. So we have the idea kung saan ba pumupunta yung for example, yung isang bag na bubuksan natin.
Kasi sa barko, isang maling bukas ng barbula natin is possible magkaroon ng oil spill. So dito, at least napapamiliarize na tayo and nahahasa na yung isip natin regarding on piping diagram. And saan ba siya papunta at kung ano bang ginagawa ng natin. So madagdag ko lamang po, okay, ang purpose ng simulators po natin is to have an insight and mastery po kung ano ba talaga yung nangyayari sa onboard the vessel po, na kung saan pwede tayo mag-take 2, take 3, masabugan man tayo dito, may take 2 pa tayo, di ba? Kung sa barko, take 2 man, makikita natin si Kobe na, di ba? So anyway, ayan. Yun yung purpose dito. Hindi yung mastered mo na to, na when it comes nandun na kayo physically, ayan, may take kompleto na alam nyo na yung do's and don'ts, as well as yung mga mistakes nyo na kung saan na-prepare kayo ng mga instructors natin na kung saan competent din po talaga when it comes sa larangan nga ng marine transportation and marine engineering, mga captains na po, chief engineers na kung saan hindi lang po by the book but as well as yung mga diskarte na kung saan pwede nyo i-apply when it comes on board the vessels. So, sige po, dediretso na tayo sa baba kung saan makikita natin to physically. Okay? Just lang po. Tama. Birthday po siya, naka-electricity na nagagalit and also yung part ng academy institute na nagagalit. So, dalawang silent engineer natin yung isa na nandun sa likod. Ito po yung physical na ginagamit natin dito, pinapaandar namin ng mga kadete. So, at least you have the idea. Paano pa paandarin yung silent engineer. So, dito tayo sa PCR po. Saan dito? Importante talaga ang for what reason? Fabrication of things. If ever man wala na makita sa barko na gamit o isang equipment, and dito gagawin yan ng isang engineer. So dito tayo didiscover, dito tayo gagawa. Magpapabricate tayo ng isang bagay na wala sa loob ng ship. So ginagamit namin to, times goes by. Ngayon, first year ang nag-handle nito. Kami tapos na kami sa part na to. So meron kami ginagawa na procedure. So yun lang po, yan sa gilid nyo, OWS, water separator, boiler. Yan na rin po yung sa barko, palakihin lang natin ng kaunti. Medyo maliit lang po siya. Pero kung ano yung function yan, function sa barko, isa lang po. Any question po? Ano po? Sige po, sunod tayo kay Sir Racing po. So ito po ang isa bukutangin na main engine, actually main engine, okay? Na nasa loob ng shipping campus. Okay? So, yun nga po, katulad ng kanina na sinabi ni Sir Brandon, na gumagana siya to turning gear. Turning gear. Yan, so, built-in na siya, 2-stroke engine, meron din siyang piston and 2-cylinder lang siya. And yung turning gear, yun nandun sa likod kanina na malaking turning gear. Ano bang purpose nun? So, bago kayo mag-start ng engine, dito turning gear nyo muna siya, i-engage nyo muna siya. For what reason? Para makita kung meron bang lalabas na tubig sa loob ng cylinder para walang kontaminant. So, yun yung ginagawa namin dito. And now-operate siya dun sa ECR. Yung makikita kayo dun sa part ng ECR na main engine na mismo 3D diagram nito na nandoon. So, makikita rin natin siya. Pagpasok nyo dito, especially sa marine engineering, makikita at magagamit nyo din siya. So, again, this is working, but hindi po dun sa combustion. So, hindi po siya nagko-combust, but nag-work siya through turning gear. So, gumagana rin yung piston niya. Gumagalaw din siya through turning gear. And ang main engine po natin is design and also ginawa yan dito ng isang engineer po galing sa MOL. Siya po ang mismo pumunta dito sa Philippines para i-build yung isang 2-stroke engine na nakikita po natin dito. Yan na rin yung makina ng cylinder. Kasi sa barko, normally, 6 yung pinakamaliit na cylinder o 6-cylinder na barko. So ganito, dalawang ganito pa na magkadikit, yun yung normally. Pero umaabot din siya ng 12 o mas mataas pa. So expect nyo na lang na mas malaki at mas mainit. Yun po. Any question po? Questions, ma'am, sirs. So this will be the last stop sa ating ship-in campus. So ma-share lang din po namin sa inyo na dating aplikante din po kami, kagaya ninyo. So sooner or later, once you pass the exam, tuloy-tuloy po. After the exam naman po is yung ating orientation, then medical, then the final interview. Okay? So may application din for SNPL, if ever na mag-apply for SNPL, then eventually
yun na, 1 month training. Okay, then once nakayanan yung 1 month training, pasok na. Tuloy na. Okay. So ngayon po, magpa-proceed na po tayo sa admission building for our examination. Sino pa po yung walang pulling number dito? Pulling numbers dito. Register ka na lang. Okay. So yung mga may pulling number na, kindly prepare. Okay, then yung mga requirements po natin, prepare natin po as well as yung payment po. Yung mga receipts, nakapagbayad online, and if hindi pa po, sa instructor na lang po. Later on. Sige po, proceed na po tayo. If you have any questions, kindly tap na lang po Sir De Los Santos or me personally. Sige po, tara po.